nangyayari ngayon ay alam ng Diyos na mangyayari. At kung alam niya po, bakit niya po hinahayaan maghirap ang tao at mag-suffer tulad ng depression? At depression po nagkakos ng suicide. At ano po mangyayari ng soul ng tao nag-suicide o ano, saan po mapupunta? Alam mo kapatid, ang Diyos ay nakakaalam ng pangyayari, pero hindi siya namimilit sa tao. Tawag nga doon sa atin meron tayong free will, free choice. Ang tao, ang anghel, ay binigyan ng Diyos ng free choice. Yung tawag sa Tagalog, yung sariling kalooban, tawag sa Tagalog. Free will. Meron kang kalayaang mamili. Nagkaroon ka ng depression dahil pinili mo yung mga bagay na kadepre-depression Tapos isisisi mo sa Diyos, mali yun. Halimbawa, ganito, no? Sabi nung doktor, umiwas kayo sa mga matatamis. Naku po, ang mga taga-Dubai, puro matamis ang kinakain. Kaya ngayon, 70% ng taga-Dubai may diabetes. Sino sisisihin mo? Yung doktor. Siya na nga nagsabing umiwas kayo sa matatamis nagkakain ka rin na nagkakain ng matamis, magka-diabetes ka, sino may kasalanan? Ikaw. Ano ang ibig kong sabihin? Ang Diyos nagsasabi ng mga bagay na mabuti. Pero kung ayaw mong sumunod, pupunta ka nga sa depression. Sino ba yung nadidepress? Sino? Yung mga taong ay sumunod sa Diyos. Kasi kung susunod ka sa Diyos, napakalayo sa'yo ng depression. Hindi ka madidepress. Ang nadidepress, walang pag-asa. Ang sumusunod sa Diyos, laging may pag-asa. Mayroon siyang Diyos na inaasahan sa buhay niya, na makakagawa ng bagay na para sa iba imposible, magagawa ng Diyos. Paano ka magiging depressed kung meron kang laging inaasahan? Kaya sa Kristiyano, bawal yung mamroblema ka, ma-depress ka, bawal yun Bakit? 5:7 ng unang Pedro. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yung kabalisahan mo, yung kabalisahan, yung worries, yung preoccupations, at saka iba-ibang problema, yun ang nagkokos ng depression kung tumusunod ka sa Diyos, ilagak mo sa Diyos yung kabalisahan mo. Sapagkat ipinagmamalasakit niya kayo, sabi ni San Pedro. Kaya doon sa 4:6 ng Pilipos, ang sabi, Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Merong nag-iingat ng pag-iisip at saka puso ng tao para iligtas ka sa depresyon. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa lahat ng mga bagay o sa anumang bagay. Ang sabi sa English doon, be careful for nothing. Sa Revised Standard Version, ang sabi ay, have no anxiety about anything. Yung anxiety, na siyang nagkokos ng depression, para sa Kristiyano, bawal yun na magkaroon ka nung masyadong mamroblema ka, masyado kang matrobol. Kasi merong isang Diyos na sinasampalatayanan ka na makakatulong sa'yo. Kung meron kang katulong, paano ka madidepress? Kaya walang Kristiyanong nadidepress Pagka na-depress ka, hindi ka Kristiyano. Kasi ang Kristiyano may tiwala sa Diyos na ilagak mo sa Kanya yung mga cares
ang iyong mga anxiety, ang iyong mga problema, sapagkat ang Diyos ay mas malaki kaysa lahat ng pinakamalaking problema ng tao. God is greater than all our problems. And those problems cause this depression. If you trust in someone who is greater than your problem, you will not be depressed. Hindi ka maaaring ma-depress. Kapatid, siguro kung ako walang nakilalang Diyos sa buhay, baka lang hindi ako depressed. Baka luko-luko labas ko. Tadain ang nasalunga akong problema sa buhay. Pero salamat sa Diyos. Hanggang ngayon, maliwanag pa naman ang isip ko eh. At nakapagtuturo ako sa maraming mga tao para huwag silang ma-depress. Meron akong kapatid sa Hagunoy na nininervyos ako, Bradeli. Ang aking dibdib kumakalabog pag minsan. Parang natatakot ako. Eto ako kapatid. Si kapatid na menis yun eh. Nilapitan ako eh. Napakarami na raw doktor pinuntahan. Yun daw kanyang palpitation sobra. Kapatid na menes ka ako, ganito. Naniniwala ka ba ang tao mamamatay? Oo raw. Naniniwala ka hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Nasa Biblia yun. 10:29 ng Mateo. Ang kahit maya, hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pa hintulot ng Diyos. So hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Kung hindi pa gusto ng Diyos na hindi ka mamamatay, huwag ka matakot mamatay. Kasi, pag natatakot kang mamatay, parang natatakot ka sa gusto ng Diyos. Huwag ka matakot. Ang paniwalaan mo, mamamatay ako pag gusto ng Diyos. Pag hindi pa gusto ng Diyos, di pa ako mamamatay. Yun ang paniwalaan mo. O maaalis yung takot mo kako. Kaya ka lang kasi kako natakot ka mamatay, natakot ka mawala ng ganin, natakot ka malugi. Yung lahat ng takot na yun, yun ang kinatatakot ng tao, yun ang nagiging dahilan ng depression. Huwag ka matakot, maniwala ka sa Diyos na mamamatay ka lang pag gusto na ng Diyos. Kaya wala kang problema. Ba't mo po problemahin mamamatay ka lang pag gusto na ng Diyos? Kung hindi naman gusto ng Diyos, di ka pa naman mamamatay. Maya nga, hindi mahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng Ama na nasa langit kung yun lang maya, maliit lang ng halaga nun Mas malaki ka sa maya, mas mahalaga ka sa Diyos. Hindi kanya papayagang mamatay nang hindi mo pa oras na gusto niya. O nawala yung kanyang gamot. Handa mo na kako sarili mong mamatay. Para huwag kang matakot. Kasi kung matatakot ka, habang buhay ka nang magne-nervyos. Nawala nervyos niya nung matutong magtiwala sa Diyos. Ganun lang naman kasi kapatid no? Ang depression ay parang something, a feeling that it spells like it is the end of everything. Para bang wala nang pupuntahan, wala nang solusyon, wala nang magagawa pa. Doon nag-uumpisa ang depression. Para bang troubled ka na, wala ka nang magagawa. Pero kung meron kang Diyos sa buhay, makakalapit ka sa Diyos Sa panahon ng pangangailangan ng sabi ni San Pablo sa Hebreo 4:16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Meron panahon ng pangangailangan tayong hinaharap. Pero may makakatulong sa atin kung lalapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Meron Diyos, kapatid. Maaasahan mo siya pagka nangangailangan ka. Kaya lang, mayroong mga nadidepress kasi walang tiwala sa Diyos. Unang-una, lumalabag sa Diyos. Yung mga drug addict na nadidepress, nagpapakamatay. Pag wala nang mabiling kagaya ngayon, sa Africa, yung cough syrup na may codeine ba tawag doon? Nakalimutan ko. Ang ginagawa ng mga kabataan ngayon, yun ang binibili, iniinom. It's a form of opioid. Parang nakakahay yung mga cough syrup. Bino mo sa isang lugar sa Africa,
isang maliit na lugar, bilyon na bote ng cup syrup ang nabibili sa bawat buwan. Wala nang ginawa yung mga tao kundi uminom ng cup syrup kahit hindi inuubo. Kasi nahahay. Ngayon, pinagbawal ng gobyerno nasa latest news yun eh. Pinagbawal ng gobyerno ngayon ang pagtitinda ng cup syrup na merong sangkap ng opioid na yon. Ayun ngayon, namumroblema ngayon ng mga addict doon. Maaaring ang kasunod doon, ma-depress sila, wala na silang mabili, magpakamatay na, mag-suicide, magwala, no? Yan ang nangyayari. Ang depression dumadating sa tao sa kawalang tiwala sa Diyos at sa hindi pagsunod sa Diyos. Alam mo, sabi sa salita ng Diyos, ang masama nagdaramdam sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Basahin natin yung nasa Kawikaan. Etong mahirap eh, yung depression. Lahat ng araw, troubled ka. Nagdaramdam. Si 20. Ang masamang tao ay nagdaramdam ng sakit lahat ng kanyang araw. Sa makatwid bagay ang bilang ng mga taon na itinakda sa mamimighati. Meron doon sa Kawikaan na talata na ganyan ang diwa na ang taong 15-15. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama, ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Meron pang isang talata na ganyan din na yung dalamhati pagka ikaw ay hindi nagtitiwala sa Diyos, talagang magdaramdam ka araw-araw, madidepress ka. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Ibig sabihin, yung may masayang puso, hindi madidepresyon. Kaya nga, sabi rin sa Kawikaan, ang masayang puso, mabuting kagamutan, ang sabi sa Biblia. Sa 17:22. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. So, pagka ang puso mo masaya sa mga bagay na sinasabi ng Diyos, meron kang kagalakang espiritual sa buhay, hindi ka madidepress. Pero merong talata dyan na sinasabi ang salita ng Diyos na ang masama nagdaramdam sa diyan. Anong ating nabasa na ang pagdaramdam araw-araw, madidepress ka nga nun. Pero kung meron kang kasamang Diyos at may tumutulong na Diyos sa'yo, kapatid na Motley, ang kailangan lang ng taong nadidepress, magtiwala sa salita ng Diyos na nakaramdam ng matinding problema si Jeremias. Na minsan sinasabi niya, mabuti pa hindi na ako pinanganak. Sabi ni Jeremias. Gayon din si Job. Sabi niya, buti pa di ako pinanganak. Pero hindi sila na-depress Si Jeremias, si Job, si David, ganun din. Nagdaramdam sila ng matagal. Ang akin ikang luha ay umaagos sa aking higaan, sabi ni David. Napapaluha siya sa problema. Pero hindi siya na-depressed. Bakit? Basahin na natin sa 6:6 ng awit. Ako'y pagal ng aking pagdaing. Gabi-gabi ay aking pinalalangoy ang aking higaan. Aking dinidilig ang aking hiligan ng aking mga luha. 7. Ang aking mga mata ay nangamumugto dahil sa kapanglawan. Tumatanda ako dahil sa aking lahat na kaaway. 9. Narinig ng Panginoon ang aking pananaing.
tatanggapin ng Panginoon ang aking dalangin. Kita mo? Bagaman marami siyang problema, namumugto na ang mata niya, kaiiyak sa gabi. No? Sa kanyang higaan. Pero hindi siya na-depress, nagpakamatay, hindi ganon. Narinig ng Panginoon ang aking pananaing. Tatanggapin ng Panginoon ang aking dalangin. Yun ang iba na meron kang Diyos sa buhay. Kahit na meron kang problema, may Diyos kang inaasahan. Pero yung walang na pagkakilala sa Diyos, yun ang nagka-problema, na-depress, nagpakamatay, nag-suicide. Eh ano ngayon ang pupuntahan mo kung magpakamatay ka, kapatid? Ayoko namang hatulan. Kasi iba-iba naman ang dahilan kung ba't nagpapakamatay ang tao, no? Meron naturotot, nagpakamatay. Sumama sa ibang lalaki yung kanyang asawa. Eh, ako naman, sabi ko, napakatanga naman nun. Eh, hindi naman yung asawa niya ang kahuli-huli ang babae sa mundo. Marami pa naman babae. O, ba't ka magpapakamatay? Humanap ka ng iba. At mas maganda, humanap ka ng pangit. Sabi nga gano'n. Para huwag ka na uling maturotot. Di ba? Hindi naman yun ang huling babae. Ba't ka magpapakamatay dahil sa isang lalaki o dahil sa isang babae? Meron pa namang iba. No? Ba't ka magpapakamatay dahil na marami kang utang? Makiusap ka. Makiusap ka. At maaari namang maawa ang Diyos. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Ganun lang naman eh. Pag may problema, may solusyon. May ibinibigay na solusyon. Yung hindi natin kaya, ipaubaya natin sa Diyos. Sabi niya, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Sana naunawaan mo ako, kapatid. Maraming salamat. Huwag ka madidepress. Makinig ka ng aral ng Diyos, makita mo, magkakapag-asa ka sa buhay. Itanong mo. May sagot ang Biblia.